Alright, hello, what's up mga lods? Nandito na naman ako, Janse Moto. So, ngayon lang tayo ulit nakagawa ng video mga lodi. Kasi ng mga nakarang araw, nagbakasyon tayo niyan. Tapos, nahiram din kasi ating camera kaya hindi tayo makagawa ng video, no? Ngayon, ako ibabiyahe papuntang Marilake mga lods. At ako'y may breakfast ride lang, no? Matagal-tagal ko na rin kasi hindi napapasyal to si Blitz. Ayan. Ang gamit natin ngayon sa biyahe natin ay si Rouser NS125. Ang sabi nila, ito yung motor ng mga tito. Natawa ako dun sa isang nag-comment, no? Itong ganitong motor daw is motor ng mga pang tito, no? Basta daw manual, pang tito daw yan. Grabe naman kayo sa mga manual user. So ayan, si Blitz. Sa mga nagsasabi na nasira yung aking browser, so hindi po totoo yan. Kaya daw hindi ako nakakapag-upload na. Hindi po totoo yan. Nabisi lang talaga tayo. So sa mga nagtatanong pala kung ano yung gamit ko na top box bracket, so nag monorack muna ako. Pero ito yung monorack na hindi siya yung normal na monorack. Kumbaga parang customized na monorack to. Yung APB monorack. So lagay ko dyan sa description yung link. Actually, ang ganda nito, matibay siya. Though 2 months ko pa lang siya nagagamit, pero pansin ko matibay siya. Basta tama lang yung mga bolts na ginamit nyo, tsaka dapat may washer yan mga lodi. So ito, hindi ko na tinanggal yung handle grip ba to. Basta yung hawakan niya sa tail light, yung tail grab niya. Kukonek yan dito, tapos meron pa yan papunta rito, tapos kumonek dito sa loob. Yan, EPB monorack. So hanggang dito, tapos meron pa siyang ano dito, kapit dito, may bandang gitna. Bali pa ganun siya, tapos pa ganyan. Yan. Tsaka hindi naman ako nagdadala lagi ng mabibigat. So ayun, kaya okay naman na sa akin to. And then yung top box ko naman is yung hard plastic na top box, yung mga parang alloy style, pero ano siya, hindi siya totally alloy. Yan. So game, tara. Pupunta nga pala ako ng Marilake. Ano oras na ba? So 5:10 pa lang mga lodi. So alam niyo na, i-skip natin yung video. Tara. Siguro mag-resume tayo pag nandun na tayo bandang Antipolo. Siguro lagpas ng buso-buso, ganun. Lamig. Ngayon lang ulit ako babiyahe ng ganitong oras. Actually, tagal ko nang di nakakapunta ng ng Marilake. Siguro huling punta ko nung December, ganyan. Ano na kaya ang itsura ng Marilake ngayon, no? Gusto ko rin kasi ipasyal to si Blitz bago ko siya i-change oil, no? Para masulit naman natin yung langis natin. Kasi lagi ko na lang ginagamit, pamasok lang sa trabaho, no? So ayun, skip natin yung video mga lods kasi madilim pa, para maganda-ganda naman yung makuha natin. So balikan ko kayo pag nandun na ako sa bandang Antipolo mga lods. So ciao. Okay mga lods, nandito na tayo sa Marilake at oras is 6:30, no? So ayun. So ito, marami na tayong dadaang kurbada rito at magbibigay tayo mga ilang tips para sa mga cornering, para hindi ka ma-overshoot mga lodi, no? So ayun, number one, since dito sa pwesto natin na to, nandito na yung gusto ko sabihin. So number one, kapag ikaw ay dadaan sa isang kurbada o sa mga kalsada, titingin ka sa mga ganito. Ayan, yung mga arrow sign na yan. Ibig sabihin kasi yan mga lods, pakurbada. Ayan, pag galing ka doon, ayan, pakurbada yan mga lodi. Ayan. Itong pinipwestohan ko ngayon is kurbada to mga lodi. Ayan. So kaya may mga may mga arrow, no? Yan. Kapag mahaba yung arrow na yan mga lods, ibig sabihin continuous pa yung kurbada. So yan, dapat marunong ka tumingin yan mga lodi. So ikalawang tip natin mga lodi is yung kapag papunta ka sa kurbada, kapag hindi ka pa marunong at kapag wala ka pa talaga masyadong alam, mag-slow down ka muna. Yan. So wag na tayo masyadong magpabida-bida kasi yung kurbada mga lodi,
So ano yan hindi biro yan mga lods. Patayin ko nga muna yung makina at naririnig natin yung makina ko na maingay Kulang pa to sa PMS yan. So napakahirap na magmarunong sa daan na kahit di ka pa naman talaga marunong. So disgrasya lang aabutin mo, at ang masakit pa nun kung makakadamay ka pa. So maraming ganito yan sa Marilake. Maraming na-overshoot, maraming nagbibida-bida, gagaling-galingan, papasikat sa mga kasama, yan, papasikat kay OBR. So ayan. So next naman mga lods, so ano yung una? Tingin sa signages. Ikalawa is slow down. So yung slow down talaga pinakamahalaga, no? Pero ayun na nga, nauna nating maisip to So ikatlo mga lodi, kapag ikaw ay papasok ng kurbada, wag kang sabihin natin nasa kurbada ka na, no? Makapasok ka na. Wag kang titingin dyan sa harapan mo, yan. Lalong-lalo na dyan sa kalsada sa harap mo. So may hilo ka nyan. Ang pinakamagandang tingnan mo dyan mga lods, kapag ikaw ay nasa kurbada ka na, dun ka natitingin, dun sa dulo ng kurbada. Kasi ano kasi yan mga lodi at least na bibigyan mo yung utak mo o na-advance ka mag-isip na ganito pa yung positioning na gagawin mo, no? Hindi mo pa itatayo yung motor, hindi mo pa idediretso. Yan, kasi kapag nasa kurbada ka, pag diniretso mo yan, dediretso ka talaga mga lods. And then mahirap kasi yan kapag naso-surprise ka na, oy, tapos na pala yung kurbada, uy, continuous pa pala. So yun, kapag nakikita mo kasi dun ka kasi nakatingin dun sa dulo, alam mo pa na continuous pa yun, alam mo na na-end na ng kurbada yun. So yung mga ganun tip. Pero hindi ko sinabi na wag na kayo titingin dun sa sa talagang dinadaanan mo. Syempre mamaya kung may butas-butas dyan, mamaya may mga buhangin dyan, mayari ka pa, no? So pahapyaw lang din ang tingin. Pero yung talagang focus sa tingin mo kapag papasok ka ng kurbada, dun sa dulo ng kurbada, yun. Yan. So ano yung una? So recap tayo. Number 1 is yung titingin ka signages. Ikalawa is yung di ba? Slow down ka muna kung di mo alam. Lalo na kung di mo kabisado yung daan. Ikatlo is yung yung tamang pagtingin, no, sa kurbada. Okay? So ikaapat, biyahe tayo para makita nyo, no? Okay, tama-tama, kurbada rin, no? So, ang i-explain ko muna yung ikaapat. Yung ikaapat, yung tamang pagpasok doon, no? Para lang smooth. Hindi ko naman sinabing tamang pagpasok. Para lang smooth. So, ganito. Kunwari ako ay pakaliwa, no? Ngayon, kukuha ka ng buwelo doon sa bandang pakanan, no? Bago ka pumasok, no? Vice versa, ganun din naman. Kapag ikaw ay pakanan, kuha ka muna ng buwelo sa kaliwa bago ka pumasok. Pero make sure, no? Pero take note. Tumingin ka muna sa side mirror bago ka kumuha ng buwelo mo. Kasi mamaya meron kang kasabay sa kurbada Maraming ganun na nakamotor Sasabayan ka sa kurbada no? O mga sasakyan. So yun, mahirap to. Tara, tingnan nyo Ito. Yan, kurbada to. At tayo ay kakaliwa na may speed na 60. Yan, sabi na 60. So kuha mo na konting buwelo rito. Konti lang. Yan konting buwelo. Then, pasok. Yan. Yun. Ngayon, lods, paano naman kung hindi ako kumuha ng buwelo? Gawin mo, mabagal ang takbo mo. Yan kasi yung position ko dito, kunwari nandito ako sa position na to. Itong position na to mga lods, kunwari nasa dulo ako pa kanan kailangan mabagal ka lang. Ang mahirap kasi nito kapag mabilis ka rito, pwede kang dumiretso, no? And then pwede kang mabulaga kung may nakapark man dyan, ganon. Kaya itong position ko rito, kapag kakanan ako, mabagal lang. Ganon din sa kabila, no? Kapag dulo yan. Yan. Kapag ikaw ay nasa labas na mismo, yung tipong tabi mo na yung mga sidewalk. So kapag kukurba ka, kailangan mabagal, no? Ulitin pa natin sa pa. Ito, nakikita ko yung signages, ibig sabihin kurbada na yun, hati. Hindi masyadong ayan, no? Yan. Kapag konti lang yung araw, ibig sabihin hindi masyadong kurba yun, no? Yan. So yung itong ikaapat, ginagamit to mga lodi. Tingnan nyo, medyo ko pag dito ako pero
Yung ikapat na sinasabi ko, ginagamit yun kapag sobrang sikip na nung sobrang sikip nung kalsada. Pero kapag ganito naman na two-way, lapad-lapad dito, kukuha ko ba ng buwelo? Diba? So depende rin talaga sa sitwasyon mga lodi, no? Alright, so yun na yung ikaapat natin mga lodi. So next naman na ikalima is yung tamang position ng katawan mo sa motor. Yan. Ito yung pag-lean ng motor mo mga lodi. So tip ko lang, grabe na, delikado naman tong kalsada na to mga maputik to mga lods, madulas to, yung malupa-lupa. Mukhang sinadya ata to dito para wala magpatakbo ng mabilis o wala mag-backing eh. Delikado yan eh. So next is yung tamang pag-lean, no? Yan yung ito talaga sa motorcycle mga lods. Sa mga talaga, sa mga cornering, hindi maiwasan yung pag-banking o yung pag-lean ng motor. Yan, hindi talaga maiwasan to mga lods kasi kailangan talaga natin to para smooth yung pagpasok ng ng motor mo sa kurba. Yung pag-corner kasi dito sa motor, ibang-iba sa sa mga sasakyan, sa mga tingnan mo, sa mga tricycle. So iba rito sa two wheels mga lods, kailangan mo talaga ng tamang pag-lean. So aralin niyo yun, dapat inaaral niyo yung tamang pag-lean sa walang tao. Okay? So yung pag-lean ng motor natin mga lods, so depende yan sa bilis mga lodi, no? Sa pagpasok. Hindi naman pwede na magli-lean ka ng 50 degree na ang bagal mo, so tutumba ka na nun, no? So yung pag-lean natin depende talaga sa bilis mo yan. So kapag mas matulim tayo tapos papasok tayo ng kurbada, so kailangan masigang-higa para pumasok yung yung sumabay yung motor mo dun sa kurbada. Hindi na natin pahabain masyado yung pag-lean kasi hindi natin magagawa yun eh. Ayun, na lang, tip ko na lang dun sa lean, sa pag-banking. Dapat aralin mo yung yung limit ng motor mo kasi kada motor may may limit na pag-banking yan o sa pag-lean ng motor niyan. Yung pagyuko. So may mga limit yan. Yung mga sports bike, yan yung talagang ginagamit sa mga pag-lean, no? Kasi sa mga racetrack, maraming ganyan. Kurba-kurba. So yan, sports bike, yan ang number 1 na magandang gamitin sa pag-lean, no? Kasi nakakapag 45 degree yan. Tayo, ito, mga tayo, semi-adventure ba to? Anong tawag dito? Yan, tapos mga scooter, dami naka-ADB, oh. Yan. Sa mga scooter, yan, hindi rin masyado makakapag-lean yan. Depende na lang kung magaling talaga yung rider, talaga position talaga, no? Yung mga napapanood natin sa mga Devil's Corner, so yung mga ganon. So yun, pasensya na, nag-1hand ako kasi medyo parang napagod ako eh. Ayun. Ito yun, maraming disgrasya dito. Dami na overshoot dito eh, no? Kasi tingnan mo yung kurbada, yan, dami na overshoot dito. So kapag di talaga marunong yung rider, bida-bida rito, overshoot ka talaga. Ito yung ginagawa nila, kumukuha sila ng buwelo muna bago sila pumasok doon. Ganun lang din yung technique. Pero ingat pa rin, no? Slow down pa rin, lalo na kung di mo kabisado yung motor mo, di mo kabisado yung kalsada. Yan, ingat pa rin talaga, number 1 na natin. So next naman is yung nakailan na tayo? 5 na ata tayo, no? Naka-5 na. Grabe, lamig pa rin, no? Maaraw na pero lamig pa rin dito. Dito na ako sa Rizal, Big C na to mga lodi. Slow down lang tayo. Nakailan na tayo? Number 1, titingin ka sa signage. Number 2 is yung slow down ka lang. Then number 3 is yung titingnan mo yung ayun, tingnan mo. Kapag dito ka sinatingin, mahirap, para kang mahihilo. Ito yung number 3, yung titingin ka dun sa dulo ng kurba. Ayan, para at least nalalaman mo kung continuous pa ba o pa-end na. Ayan. Kasi maniwala kayo sa akin, parang susunod yung motor nyo sa kung saan kayo nakatingin. Doon kayo dadalhin talaga. Ayan. Tapos ito naman, so, kung maluwag naman, walang problema. Kung ganito lang ako kataan, kabilis pumasok sa kurbada, walang problema dito dumaan eh. Kahit di ka na kumuha ng buwelo mga lods. Ayan, ito yung sinasabi na positioning ng mga ng mga beginner. Yan, dito lang. Yan. Then yung
Ikaapat, tama, yun na yun. Yung ano, tama, ano, tip ko lang, no, pag papasok ka sa isang mga masisikip na kurbada, ayan, huwag ka ng buwelo rito, tapos pasok, no. Yan. Sa mga ano lang naman yun, sa mga sharp curve lang naman yun. Pero pag ganito, wala yung problema, oh. Ayun, oh. Parang smooth na pa letter C, wala yung problema yun. Yan. Pero sa mga sharp curve yan, laking tulong ng ikaapat. Then yung ikalima, syempre, yung pag-lean, no? Yung pag-positioning ng motor mo, yung paghiga. Yan, hindi talaga maiwasan sa motor yan. Kahit anong gawin mo. Kahit anong gawin mo sa, ano, ayun, oh, taong pag-lean ng motor. Oh, yan, oh. Ayun, tingnan mo, di ba? Hindi sila nagpupumilit na mag-banking, pero naglilin talaga yung motor. So, no choice talaga tayo sa mga naka 2 wheels. Unless kung tatakbo ka na sobrang bagal, no? So, mga 30, 20, takbo ngayon, yun. Unless kung ganun, no? Kung ganun ang pasok mo sa kurbada, hindi mo na kailangan maglin, eh. So, ikalima ay ika-6, tama, ika-6. Yun, anong tawag dito? Ang ginagawa natin is yung counter steering. Yun, oh, grabe, bilis, oh. Oh, ito pa, yun. Yan, counter steering. So, ano yung counter steering, mga lods? Alam ko may video na rin ako nito, eh. Counter steer. Yun, oh. Yun, oh. Talagang overtake na sila sa kurbada, no? Maraming ganyan din sa Marilaki. Counter steering, ito yung, ano, ganito na lang para mas maintindihan nyo. Kapag magbibigay ako na, kapag magbibigay ako ng bigat sa kung saan man dyan, so doon ako pupunta, mga lods. Mga pala, ginagawa ko ngayon, pababa ako is engine braking, kaya tingnan nyo, hindi ako gumagamit ng preno, hindi ako engine brake lang yan. Wag nyo lang ilalagay sa neutral or magka-clutch. So ito, pag magbibigay ako ng bigat dito sa kaliwa ko, pupunta akong kaliwa. Yan, bibigay ako ng ano bigat dito, pupunta ako ng kanan. So yun, pwede rin na diskarte yan nyo dun sa foot peg, no? Minsan sa foot peg ako nagbibigay ng bigat, eh. Tingnan nyo, So yan, magbibigay ako ng bigat kung saan man, dun ako pupunta. Yan yung mas mabilis maintindihan yung counter steering. So sa mga tricycle, hindi na applicable yung counter steering. So talagang kapag tinurn nila yung manibela nila, doon talaga sila pupunta. Dito sa motor, iba. Pero take note, mga lods, itong counter steering, nagagawa lang to, mga lodi, kapag ikaw yung tumatakbo na ng 15 pataas. Okay? Kapag ikaw yung tumatakbo ng, sabi natin, 10 pababa, so hindi mo to magagawa tong counter steering. So para ka nang nagta-tricycle nun, no? Hindi mo na magagawa yung pagbibigatan mo yung ano, doon ka pupunta, hindi. Nagagawa lang to kapag ikaw na yung tumatakbo na mabilis. Tingnan nyo, Yan, bibigay ako ng ano dito. Tingnan mo, doon ako pupunta. Bibigay ako ng ano dito, doon ako pupunta. Kung saan ako magbibigay ng bigat. So ito, tingnan mo, bibigay ako ng bigat dito. Push lang ng konti. Ayan, nagtuturn ako, di ba? So yun. So hindi mo kailangan pahirapan yung sarili mo. Tingnan mo, bibigay ako ng ano dito, bigat. Ayan, oh. Oh, ayan, oh. Oh. Yan yung counter steer, no? Kapag pinush mo to, dun ka pupunta. Yan. Nagkakasa na natin yung gear natin. Parang ako nag-engine brake, eh. Yan, yan. Bibigay tayo ng bigat dito, dun ako pupunta. Ayan, oh. Yan. Pero take note lang na ito counter steering is nagagawa to. Uy, bibigyan motor ko. Yan ang hirap kapag palitin na talaga yung ano ko, eh. You know? Woo! Yan yung tamang dito, kuha siya ng buwelo, di ba? Nakikita niyo yung ginagawa nila, no? Yung mga sinasabi ko, nakikita dun sa mga nakakasalubong natin, di ba? Unang-una, yung pag-lead ng motor. Ikalawa naman is kumuha siya ng buwelo. So sir, ano po nangyari, sir? Yan, yun nyo, At may mabilis sa likuran natin, di ba? Hanap tayo ng ano. Ulit na, take note, number 1, tingin signage yan, nakita ko na, pero konti lang signage, may end kagad yung kurba, di ba? Ayun, yun, nakalin sila, yun, kuha tayong buwelo rito kasi medyo sharp. Yan, pasok, di ba? Lean ng konti. Yun, di ba? Smooth. Oh. So yan ay ikatlo. So ikapat, di ako titingin dyan sa harap ko, doon ako titingin dun sa kabila, ayan, yun, di ba? At least nakikita ko kaagad yung kurbada, di ba? Isa pa, titingin tayo doon sa kabila. Yan,
Yan, di ba? Ayan o. Oh. Ayan o. Oh, tamang pag-lean. Woo! Smooth, di ba? So, ika-anim. Mag-peace sign kaya tayo. Ika-anim. Tamang ano lang tayo. Tawag dito. Ayan. Yan o, counter steer. Bigay ako ng bigat sa kabila. Yan, counter steer lang. Ayan o. So take note lang yung counter steering is nagagawa lang natin yung kapag tumatakbo tayo ng mabilis. So sabi natin 20 pataas. Yan. Ayan mga safe na counter steer. Ayan, tingnan nyo, bibigay ako ng bigat. Ayan o. Ayan yun lang yun, di ba? Di ba? So ayan yung mga technique na ginagawa ko kapag may mga cornering. So okay, recap tayo. Ulitin ko lang ulit sa pangatlong beses. Number 1, tingin ka sa mga signage yan na makakatulong sa'yo kung papasok ka ba ng pakurba o mga sharp curve, no? Kapag continuous yung signage, ibig sabihin continuous pa yung kurba. Ayan o, nakikita nyo yun. Yan, wala nang signage, ibig sabihin end na. O, di ba? So ayan. So next naman is yung wag kang titingin dyan sa harap mo. Ayan, subukan ko tumingin dyan sa harap ko lang. Ayan, nakakahilo talaga. So ayan, kaya titingin ka talaga pag may kurba. Doon ka titingin sa may talaga sa may pa-end na Ayan yung mga dulo ng kurbada. Ayan. So ito, paulit-ulit na natin siya sa amin. Pampahaba lang ng video. Pangatlo. Ayan. Ayun yung pangalaw pala yung slow down. Pangatlo pala yun, no? So yung pang-apat is yung kukuha ka ng buwelo, mga lods, no? So yung pag mga sharp curve nyo, kukuha ka ng buwelo muna. Then yung ikalima is yung tamang pag-lean ng iyong motor. Dapat alam mo yung limit ng motor mo. Ika-anim is yung, ayun nga, counter steering. Yan. So kapag na-master mo yung anim na yan, so hindi ka na mahirapan sa mga kurba-kurba. Wala ka ng takot, no? Pero lagi mong tatandaan na mas magandang umuwi ng safe, mga lods. Kaya wag kang mamadali. So ito yung mga dahilan, no? Baliktad din, no? Nahuli yung mga dahilan kung bakit na-overshoot yung mga motor. Pero ihabol natin. So number one na dahilan para sa akin kaya na-overshoot yung mga riders. Number 1 is lack of knowledge. Ito yung nakapagpatakbo ka lang ng motor. Punta ka na kahit saan, kahit may mga kurbada, bara magpatakbo. Yun, mga lack of knowledge, no? Diyan na nag-uumpisa yung mga kamote. And ikalawa is yung overspeeding, ha? Hindi naman sports bike yung motor mo, hirap humiga yan. Pero ang takbo mo bago ka pumasok sa kurbada 120, mga ganyan. So talagang ang laki ng chance na ma-overshoot ka niyan, mga ganyan takbuhan, no? Mahirap kasi yun, mga lods. Kapag ganyan overspeeding ka tapos papasok ka ng kurbada. So yun lang, mga lodi. Sana may natutunan kayo din sa video natin, no? Sa mga nagre-request ng na mga tips sa mga pagpasok sa kurbada o sa mga cornering. Sana may nakuha kayong mga idea o may nakuha kayong mga knowledge. Sana may natutunan kayo, mga lods. Pasensya na talaga kung bihira ako makapag-upload ngayong mga araw na to kasi marami talaga tayong ginagawa, mga lodi, ayun, pero huwag kayong mag-alala, no? Makagawa na tayo sa susunod na mga video natin kasi medyo hindi na busy sa work ngayon. Sa wakas. So salamat sa panonood, mga lods. Lagi kayong mag-iingat. So tandaan nyo lagi na mas masarap umuwi ng safe, mga lodi. So yun lang. Bye bye, ride safe always, and peace out.